Hello mga ka-taxpayer, tapos na ang year 2023. So dadako na tayo sa year 2024 and hopefully mas maging better yung ating taon na 2024. So tapos na, 'di ba? Kakatapos na ng 2023, panahon na naman ngayon ng pagre-renew ng ating mga permits. So isa sa mga permits na i-renew natin bilang mga negosyante, taxpayers, vloggers, virtual assistant, mga freelancers, no? Tayo ay magbabayad ng ating annual registration fee kay Bureau of Internal Revenue. Di ba? So unlike kay Mayor's Permit, medyo mahaba yung process ng kay Mayor's Permit. Kay annual registration fee kay BAR, medyo mas maikli siya. Di ba? Kay Mayor's Permit kasi, kukuha ka ng barangay permit, magpapamedical yung mga employees mo, i-inspectionin yan ng Bureau of Fire, ng munisipyo o ng City Hall bago ka-issuean ng panibagong business permit. Unlike kay BAR, napakasimple lang ng gagawin natin is magbabayad lang tayo ng tinatawag na annual registration fee. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga babayaran yung ating annual registration fee, paano ba pilapan yung form bago siya bayaran sa bangko o kaya sa mga authorized accredited bank or sa online. Okay? So tara. So samahan nyo ako guys, no? Kung paano nga babayaran o pilapan yung ating tinatawag na 0605 for annual registration fee. So bago ang lahat guys, no, I am Professor R. Dimla, tax practitioner and also tax professor, tax reviewer. So bago ang lahat guys, no, paki-support naman ako guys, no. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-like yung mga video, no, para makagawa pa tayo ng mga free tutorial video regarding taxation. Okay. So, annual registration fee is binabayaran siya annually. So, technically, kapag tayo nag-register sa BIR kasi, magbabayad tayo ng registration fee. So, kung kailan ka nag-register, doon ka magbabayad. Di ba? So, ngayon, ang deadline ng pagbabayad is January 31, 2024 for this year, no? 2024. So malapit na. So pwede na tayo magbayad. Kasi may mga nababasa ako dun sa mga Facebook group page, no? December pa lang, excited na sila magbayad. So hindi pwede magbayad ng 2023. So kailangan January 1 hanggang January 31, 2024 para bayaran yung ating annual registration fee. Okay. So ngayon, pakita natin kung paano nga ba pilapan yung ating EBAR form. Okay, so meron na akong naka-fill up dito guys, no? So labas lang tayo. So if bago ka sa EBAR, no, o kaya kaka-register mo lang last year, so I will send the link dun sa aking video, no? Kung saan pwede i-download yung EBAR. So install mo sa computer mo. So once na naka-install na, yes, ilagay mo lang yung mga details na hinihingi. Like for example, yung TIN, taxpayer's identification number, yung RDO code mo, line of business, pangalan. Sa pangalan natin, meron din format yan. Hindi ka lang basta-basta naglalagay ng pangalan dyan. So kapag ang pangalan is individual, I mean, ang may-ari ng business is individual, so last name, first name, middle name. Kapag non-individual, yung corporate name. Okay. So address, of course, yung nakalagay sa COR mo, yung zip code ng address mo, telephone number, or maybe cellphone number will work, yung email address. So kapag bago ka lang, no, kapag naglagay ka ng email dito, tapos nag-select tayo ng form dito, ipapa-verify niya yung email mo at saka yung TIN mo. No? Make sure lang na tama yung TIN at saka yung email na nilagay mo dito sa ating first, parang dashboard ditong EBIR. No? So after that, if nalagay mo na lahat, so ilalagay na natin. Pipiliin na natin yung form na 0605. So okay? So piliin natin yung 0605. Hilapan natin. So habang naghihintay tayo, so napakasimple lang, fill-upan mo lang to, bayaran mo sa bangko, o kaya through online, is na-renew mo na yung registration fee kay BIR. So calendar tayo, no? So bakit may calendar, may fiscal dyan? So may mga businesses kasi guys na ano sila hindi sila gagamit ng calendar. Ang gagamitin nila is fiscal, no? Para lang clear guys, yung calendar, 'di ba kaya tinawag siyang calendar?
we will follow the date on the calendar. Di ba? January 1 hanggang December 31. Kaya nga sa number 2, no, automatic yan. Kapag pinili mo is calendar, lalabas dyan December. Kasi we follow calendar eh. Okay? Yung sa fiscal naman, yung mga hindi gagamit ng calendar. Kumari, mga schools, di ba? Nag-starting school year natin is August. August 1 to July 31. Yun yung kanilang fiscal period. Pero since para simple lang, majority naman is mga individual, doon tayo sa calendar. By the way, no, ang individual, ang pwede niya lang gamitin is calendar. Hindi siya pwedeng gumamit ng fiscal, ha? Lahat ng individual taxpayers, ang pwede lang nilang gamitin na period is calendar. They can never use fiscal. So basically, mga corporation lang ang pwedeng gumamit ng fiscal period. Okay, so pilapan muna natin, no? Bago natin i-discuss isa-isa. Lalagay ko lang itong date dito na deadline. And then MC 180 for registration fee. Very clear naman dito, no? MC 180, registration fee. And then return period natin. Tax type, RF, registration fee. Nakalagay naman dyan, no? So makikita mo naman dyan pag namili ka ng code eh. Ayan, no? Wait lang, snip tool ko lang para malaki. Ayan, no? RF, registration fee. So hindi ka naman maliligaw, no? So huwag ka matakot. Pwede naman siyang ma-edit anytime. Individual, others. Pilapan ko lang sandali, no? Para at least minsanan ang pag-discuss natin. Full payment, 500. Okay. So yan. Okay na siya. Nakapilap na lahat. Discuss ko lang isa-isa kung ano ba yung mga info na ilalagay dito sa ating 0605 na annual registration fee. So, na-discuss na itong number 1 and number 2. Number 3, wala kang ilalagay dito. Since ang binabayaran natin is for the whole year, wala kang ilalagay dyan. And then, ang deadline natin, ang ilalagay mo dito, January 31, 2024. So, itong deadline na to is applicable lang siya doon sa mga calendar. No? So, basically kasi majority naman lahat halos calendar ang ginagamit. No? And then, ATC natin, MC 180. Ito, number 7, return period. Baka magkamali kayo dito. Ang ilalagay mo dito is December 31, 2024. Hindi January 31, 2024. No? Ibig sabihin kasi ng return period, ano ba yung pinagbabayad natin? Ang pinagbabayad natin is yung for the whole year, 2024. Pag nalagay mo kasi dito na December 31, 2024, matic na yan. Ang ibig sabihin na yan is for the whole year, 2024. Okay? And then, tax type, RF. And then number 17, click mo tong others. Tapos lagay mo dito annual registration fees, no? And then full payment number 18. Lastly, number 19, ilalagay mo yung amount na 500. So basically, no, matagal ng 500 yung annual reg fee sa BER, no? So at least hindi nagtataas, no? So if okay ka na dito, you're happy na. So you're good enough na dun sa mga information dito. Click validate. Then submit. And then print ng 3 copies. Okay? So pagka-print ng 3 copies, magbayad tayo doon sa mga AAB o authorized agent banks natin o pwede rin online. No? Pwede rin tayo magbayad through GCash, Paymaya, Union Bank, Land Bank. So I suggest, no, ako, Land Bank, mag-open kayo ng Land Bank account. Madali lang mag-open ng Land Bank account kahit personal account lang. No? Kaya hindi naman kailangan na nakapangalan sa company. No? Pwede naman nakapangalan lang sa'yo as filer. Pwede ka na magbayad ng multiple clients or multiple branches mo na taxes, no? So mas madali siya. Napakadaling gamitin ni Land Bank. So gagawa din ako ng video no, kung paano ba magbayad ng tax through Land Bank no, online. Okay? So if okay na kayo dito, ready to go na kayo, is bayaran nyo na yung ating annual registration fee. So tapos na yung ating pagbabayad, naka-renew na tayo kay BAR ng ating annual registration fee. So once again, thank you very much. So bago ang lahat, huwag natin kalimutang mag-subscribe at mag-like sa aking mga video para makagawa pa ako ng iba pang mga tax matters, no? Yung mga basic tutorial kung paano mag-comply kay Bureau of Internal Revenue. Kasi nga kasi guys, ayaw nating ma-penalty tayo. Sayang yung penalty. Magagamit na natin yan. Malaking bagay yung penalty. Actually, medyo malaking penalty. Okay? So once again, thank you very much and hopefully you enjoyed yung ating holiday season. Bye-bye.